meron portion dito para sa mga negosyante, which is yung kinokolektang buwis ay manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Pero meron din portion para sa mga politiko, which is kung ano man ang kinokolekta, inilalagay sa mga proyekto na pinapakinabangan ng mga politiko. So, both businessmen and politicians will benefit. Yung natatalo, yung mga taxpayers. So, ibig sabihin ko, kaya ayaw nila ipatanggal yan kasi talagang pinapakinabangan nila o rekta sa bulsa nila, ganun. Ang mga politiko, importante sa kanila, mataas ang ginagastos ng gobyerno. Ang mga negosyante, ang importante sa kanila, wag sila kung hindi ang ordinaryong Pilipino ang magbayad ng buwis. Kaya nagkasundo yung dalawa na sige, manatiling mataas ang ginagastos basta yung buwis manggagaling sa ordinaryong Pilipino. Lugi tayo dun, na ordinaryong Pilipino. Kung hindi ba napupunta lang sa maleta to? Kaya nga, imbes na tumaas ang GDP growth natin, bumaba. Kasi hindi naman maganda yung mga naging projects sa spending na ito. Halimbawa, sabi kasi nila malaking mawawala sa gobyerno pag inalis yung VAT. Pero kahit alisin yung VAT, basta alisin yung maleta, we can survive. Opo, pero at this point, nawalan ako ng pag-asa na gaganda pa ang implementasyon ng ating gobyerno sa mga proyekto. Lalong-lalo kapag malaki ang ating budget, kaya ang nakikita kong pinaka siguradong solusyon para bawasan ang korupsyon ay bawasan na lang ang ginagastos ng gobyerno. Yun naman kasi ay natural na consequence. Kapag marami kang pera, mag-aaksaya ka. Yes. Pero kapag maliit lang ang budget mo, mas magtitipid ka at baka mas mabusisian ng mga Pilipino kung saan napupunta ang pera. Kaya lang paano natin i-implement yun, Kong? Yung pagbabawas ng spending ng gobyerno, inaaprubahan yan ng Kongreso. Tapos kasama yan sa pagpo-forecast ng mga ahensya ng gobyerno. First of all, I think one of the real checks and balances that remain in our country are the fact that Congress and the Senate will have to approve the budget. And the budget season later this year will be interesting because I think there will be a lot more opposition now to approving as big of a budget after all of the failures of the government's implementation of programs. Pero ang isang unfortunate na reality din siguro ay mapilitan tayo na wag masyadong palakihin ang ating budget dahil naubusan na rin tayo ng pera. Dahil baka hindi to kasi na-appreciate ng mga tao. Nung 2016, baka wala pang 4 trillion ang national budget. Tapos naging 5 trillion by let's say 2022. Pero biglang lumaki naging 6.7. Mas malaki ang pagtaas ng spending ng gobyerno kaysa sa laki ng ating ekonomiya. At ang serbisyo naman ng gobyerno ay hindi gumanda. Kaya ang punto ko ay meron tayong fiscal space tinatawagan para gastusin ang karagdagang mauutang ng ating gobyerno para sa mga magagandang proyekto. Yun ay sa mga taong 2023, 2024 at 2025. Meron tayong karagdagang sabihin mo 1.5 trillion pesos na pwede sanang gastusin o 500 billion pesos per year for 3 years. At doon sa mga flood control at iba pang ganung klaseng mga proyekto napunta ang ating fiscal space. Pero dahil nagawa na natin yun, ang ating national debt ay aabot na sa 19 trillion pesos ngayong taon at hindi na makakapag-utang pa ang ating bansa ng much more additional percent of our GDP. Kaya wala na rin tayong magiging option to spend on other more important things. So, mismanagement, Kong, no? Mismanagement. Ibig sabihin, sobra-sobra yung ginagastos natin kaysa sa pumapasok sa atin. Wala naman tayo nakikitang resulta. For the last 2 years, yes. The result of which is hindi na tayo pwedeng gumastos ng kasing laking additional pa sa mga susunod na mga taon. In fact, ang sinasabi ng iba, baka ang GDP growth natin this year was just gonna be 2 or 3%. Ang pagtaas ng population natin at ang inflation combined ay mahigit pa dyan. Ibig sabihin, on real terms per capita, maybe one of the first times that our growth
will actually be below our economy's real growth per capita, that ang Pilipino ay magiging mas mahirap ngayong taon sa mga nakaraang mga taon, at ang services nga natin ay kailangan mag-cut back kaysa mag-improve pa. So ibig sabihin, yung susunod na administrasyon, mahihirapan siya i-manage ngayon. Kasi sobra-sobra na yung utang natin. Hindi na tayo po pwedeng umutang kung saan-saan dahil hindi na tayo pagkakatiwalaan. Dahil Actually, over the past few months, sobra akong nalungkot sa future ng ating bansa nung na-realize ko nga na kahit ganong kaganda ang mga susunod na mga leaders ng ating bansa, ang laki na ng ating utang, at hindi lang po utang ang problema. Ang ating, for example, power industry ay hindi naman sa national budget umaasa kung hindi pribadong sektor. Pero nakatali na sa mga kontrata sa mga kumpanya sa mataas na presyo for the next 20 years. Ang ating infrastructure ay tataliin din sa mga kontrata sa mga pribadong kumpanya sa mga matataas na presyo for the next few decades. At in fact, ang ibang mga nationally owned assets ay sinasabing ibebenta din. Kaya parang hindi mo na maibalik ang opportunity para pagandahin pa ang ating ekonomiya. Kaya on one hand, napaka sama ng outlook ng ating bansa, lalong-lalo po dahil sa tagal na naghihirap ang mga Pilipino, hindi na rin natin na advance ang ating economic competitiveness, ang ating education, ang ating foreign investment. At nung 2016 to 2019 pre-COVID, napakalakas ng prospects ng ating bansa for foreign investment. Yung pinaka malaking disadvantage natin ngayon ay doon na sa ibang mga bansa napunta ang foreign investors, wala nang gustong mag-invest na foreigners sa Pilipinas. Yes. Kaya ang unemployment ay magiging malaking problema din. At unfortunately, it seems na medyo lumiit na yung window para makaimbita pa tayo ng mga foreign investors para lumaki pa ang ating ekonomiya. so malabo po pala na bawiin natin. Halimbawa, Meralco, yung tubig, Maynilad, hindi siya pwedeng bawiin ng gobyerno kasi nakakontrata siya eh. Opo, kaya ini-explain ko lang na napakalaki ng mga problema ng ating ekonomiya dahil hindi lang sa 19 trillion plus na utang, kung hindi din yung mga nakalock-in na mga matataas na presyo sa lahat ng ating mga utilities, na ang resulta nitong lahat, bakit naman papunta sa Pilipinas ang investor kung saan mataas ang buwis, mataas ang utilities, pero pangit ang serbisyo? Doon na lang sila sa ibang mga bansa. Hindi kaya sinasadya nila talaga yan? Para palubugin yung Pilipinas? Parang gano'n lang nangyayari eh. Well, kahit naman yung mga kurakot, hindi makikinabang na maliit ang ekonomiya ng Pilipinas, pero basta iniisip nila na kumita na lang tayo habang nandoon tayo, at kapag pigang-piga ng Pilipinas, anyway, abroad naman ang yaman natin. Yun. Kong, si Kong Toby, gusto niya masuspend yung yung tax, yung 12%. Pwede ba yun? Kung baga, habang may crisis tayo sa langis, habang mataas yung gasolina natin, pwede bang isuspend muna natin yung 12%? Kaya ko nga sinabi na gusto ng mga congressman at senador na tanggalin tong VAT na to kasi napakarami. In fact, may mga nag-share pa sa akin ng ibang mga articles kanina, ng ibang mga nagpahayag din ng kanilang suporta para sa pag-suspend ng VAT sa petroleum products. Kaya dapat pagbotohan na lang ng Kamara at mangyari na yan. Yung Nakakatawa nga kasi yung pina-urgent ni Marcos Jr. na national emergency law na yon, noong naipasa batas na wala naman nangyari. Tignan nyo Ay. Ito, tignan nyo. Ang sinasabi po ninyo, if my understanding is correct, hindi pa lang niya nagagamit yung power because the bill is not yet with him. But once he accepts, he gets it, he will sign it immediately. Ganun Of po ba? course, opo. Bakit naman hindi po niya ipipirmahan? Siya po yung nagnais po nito. Ma'am, actually yun din ang tanong namin pare-pareho last week because when we asked him, I asked him kung kailan ba niya balak. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into lowering or suspending excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka. Sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaiba po yun.
Iba po yung pipirma niya agad. Paano gusto niya naging- po itong batas na to. At Paano yun magkaiba? Pinabilisan nga eh. Yun nga yung purpose nun. Pinabilisan mo para maipasa batas na para nang may magawa naman tayo. Pero nung naipasa batas na, wala. Ano yung magkaiba doon? iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, Auntie doon sa ginawa Claire. ko na bill, na kailangan na yung price ay mag-breach o mag-reach Ano ng pinagsasabi mo, breach, reach? US dollars per barrel. Bakit antayin mo pang mag-80 USD dollars per barrel? Sa loob ng 30 days. So, as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So, at the time, nahihirapan po siya talagang i-implement. So, antayin mo pala muna na magmahal. Pero pag yan, pumasok na po, na naayos sa batas na 30 days, ay maaari na po itong magawa ng anumang Ganun pala yun. At pag sinabi po kasi nating excise tax, ito naman po ay upon entry. So pag sinabi nating upon entry, Walang wala po yata. tayo, if ever, wala tayong maaangkat na langis. So hindi ma-exercise yung pag-reduce at pag-suspend ng excise tax. Ano ba naman yung klaseng kasagutan yan? Sinusulong mo kung, di ba iba na finance secretary ngayon? Baka pwede i-follow up. Kaya ko nga sinabi na hindi lang isang tao yung kumaharang dito eh. Kasi Sino ba yan? Sino yan? basically, nag-uusap-usap yung mga negosyante at ang liderato ng ating gobyerno Nagsabuhatan na. na sige, bahala kayo sa nakawan nyo, pero huwag nyo kaming buwisan. Kilala mo yan, Kong? Yung mga yan? Yun. Hindi, mismo yung pangalan mismo. Pangalan mo kahit saan. Ipo-point Babae, out ko na lang. lalaki, Kong? Yung Babae, isang lalaki? mga hindi masyadong napag-isipan ng buti siguro ng mga politiko, madalas silang uma-attend sa mga events ng mga negosyante. Eh doon mo makikita sino yung donor nila sa kampanya. 'Di ba? At hindi masyadong binubusisi siguro paano nakinabang sa Yan na nga eh, madalas umaten yung mga negosyante. Pero titignan ninyo ito yung reality dyan eh. Saan yan? Hindi pa ito. Ito yung reality dyan. Director, magkano po salary grade niyo, Director? 36. Magkano po per month yun? That would be 87. Ayun po ang punto ko, Mr. Chair. Ang mga opisyal ho natin, kumikita, sumasahod, 200,000-300,000 kada buwan. Kaya hindi nila alam mabuhay gaya ng isang minimum wage earner. Lalong-lalo sa panahon ngayon na may krisis tayo. Ganyan ka-detach sa realidad ang mga economic managers natin. Maraming salamat po, Mr. Chair. Okay. Nagsabuatan yung mga economic managers at yung mga business people. Ang mga sahod nila ang lalaki kaya hindi nila alam. Kumbaga detach sila sa totoong pamumuhay ng mga bawat Pilipinong taghirap o naghihirap. Kaya wala lang sa kanila yan kasi ang lalaki ng sahod nila, ang lalaki ng mga naimamaleta nila. So, wala lang talaga yan sa kanila. mga polisiya ng gobyerno ang mga kumpanyang ito, lalo na yung mga dinner hosted by this, di ba? O sa mga social events nila, sa mga council nila. Hindi masyadong nabubuksan kasi sa traditional media ang conflict of interest ng mga pribadong negosyante sa mga politiko. Pero pinapost naman nila sa social media ang mga kaugnayan nila. So, konektado rin pala dyan yung sinabi kamakailan lang ni Kiko Barsaga na ang promotor talaga ng sa Congress ay si... Actually, ang buong kongreso ay kinokontrol ng mga negosyante. At alam naman ng marami na maraming mga partido dyan ay may kaugnayan. At pati naman ang mga hindi na sa partido. May kaugnayan, may mga business kamo May mga construction firm, may mga firm, may mga companies yung mga yan. Kaya sila din yan. Ng mga negosyante ay may kaugnayan din sa mga kumpanya. Kaya kung napansin nyo, Pero hindi ba masama yun na makipag-usap ang mga congressman sa mga... Opo, kaya actually ako, medyo ayaw kong masyadong makipagplastikan sa kongreso na
pinapalabas ng iba na para sa reforma, para sa tao tayo, pero ang katotohanan naman, maraming mga tao sa gobyerno ay nandyan para protektahan ang interes ng mga negosyante. Pero buti hindi kayo natatakot, ano? Kasi kay Barsaga, niyari siya doon kay Rason, eh. Di ba? Na alam naman natin, eh. Yung nangyari kasi doon, finailan ng kaso. Oo. Kaya ang maganda siguro, konsulta ni Kong Kiko, who by the way, kakasama ko lang siya sa Liwasang Bonifacio, na kumuha siya ng magaling na abogado para kahit na makasuhan siya, ay sigurado siyang mananalo sa kanyang mga Kasi parang kaso. nagtutugma doon sa sinasabi ninyo na mayayaman talaga ang nasa likod nitong mga congressman. Oh. Opo. So, can we say na somehow may punto yung sinabi ni Congressman Kiko? Lahat ng ating mga economic policies ay ginagawa in consultation with at hindi nga ito itinatago. Kasi may mga council nga ang ating gobyerno with businessmen, di ba? Hindi naman siguro gumagawa ng mga council ang ating gobyerno sa mga negosyante dahil lang naniniwala ang ating gobyerno na ang mga negosyanteng ito ay may magandang mga idea. Ito po ay kapalit ng mga nakaraan ng mga transaksyon. Pero ang vocal ba sa Congress, somehow kayong dalawa lang? Wala ba kayong makakasama dyan na talagang nakikipaglaban din na matanggal na itong VAT? Pag tungkol sa VAT, maraming mga kakampi nga. Yung totoong kakampi iba Opo, yung kasi kakampi nyo ako pero pagdating sa botohan, nawawala na. I think marami naman mga totoong gustong ibaba ang VAT at nasa liderato nga ang pag-schedule ng si pagbaba Speaker ng VAT. di nga ang isang salarin kung ba't hindi matuloy-tuloy ang pagbaba ng VAT. Alam niyo, to be fair po to Speaker D, si Kong Eli San Fernando meron bill para i-abolish yung provincial wage. Yes. At mahigit kalahati na ng Kongreso ay pumirma para i-abolish yung provincial wage. Kasama dun si Speaker. Pumirma in support. Pati sa pagbaba ng VAT, if I'm not mistaken, pumirma ang mga D. Pati natutuloy. Kasi iba yung pumirma at alam naman natin sa Kamara, walang galaw dyan nang walang basbas ng Speaker. Pwede nila sabihin na parang pipirma kami para hindi halata. Pero kayo, wag kayong pipirma. Mas marami kayo. 3 lang kami. Kaya 50 dapat- kayo. Ginawa nila yan sa sa impeachment. Kunwari, magvo-vote ng no si pangalan nito, si Abante. O kung kunwari magvo-vote din ng in favor itong si Rufus Rodriguez in favor kay VP Sara. Pero pagdating sa yes against kay VP, ang dami nilang nagtaasan ng kamay. So parang lang yan. Kunwa-kunwa din yan. Pwersahan na yung issue na to sa mga susunod na pagdinig. At hindi naman nila kaya sigurong iwasan ang question, pumapirma kayo, bakit hindi i-schedule to? So wala ka palang kwenta, Speaker D, kung hindi mo itutuloy ito. Ganun lang kasimple yun Ako na lang magsasalita. Baka madali si Congressman Ay, napapansin ko kasi sa mga tanong nyo medyo madalas nilalagay nyo sa yung gusto nyong marinig sa bibig ni Congressman Libiste. Yung word na yun. Kayo na lang magsabi kasi delikado yan. Baka magkikikubarsaga yan. Tignan natin kung isa-schedule nila yung botohan. Pag hindi ni-schedule, mabuti nga i-schedule. Pero ang masasabi ko nga, walang separation of powers sa bansa natin between executive and legislative. So nadidiktahan si Speaker? Ang Kongreso ay hindi ang nagdedesisyon. Kasi just to use the example of yung bill ni Kong Eli, siyempre gusto ng mga politiko na i-abolish ang provincial wage dahil ang mga botante ng mga congressman ng makikinabang, makakatulong yan sa kanila. Pero yun nga ang isang malinaw din na halimbawa na may mga negosyante na kumokontrol sa mga polisiya sa Kongreso at yun po ay with the backing of the executive. Kaya hindi matuloy-tuloy. Executive,
I actually think sa ating bansa, napakahina ng lehislatura. Sumusunod lang ang Kongreso sa kung ano ang gusto ng ehekutibo. So ibig sabihin, walang balls yung ating speaker dahil sunuran lang siya sa executive. Well, ang buong lehislatura ay sa ngayon, sunod-sunuran lang sa executive at kahit nga sa mga question ng flood control, nakikita nga natin na kapag natatamaan na ang executive, pinapatay yung istorya. Pero pag mga miyembro naman ng lehislatura ay pinag-iinitan, in fact, gusto pa nila doon i-focus yung issue. Kaya I think that's a fair characterization na ang executive naman yung nagkocontrol ng Kongreso. Kasi you're supposed to be the representative of the people, not the representative of the executive branch. Ganon na nangyayari ngayon eh. Parang representative lang ng executive branch ang mga congressman. Can we say na that is happening right now na kayo ay mga kasamahan mo ang para bagang na didiktahan lang ng executive? Tama yun kasi napakaraming mga levers ang executive sa congressman. Kasama na rin yung Budget. pag-withhold ng budget. In fact, isang interesting episode nga ay nung si Deputy Speaker Ronnie Puno at ang ibang mga congressman ng National Unity Party ay nag-press con na nagka-question bakit hindi pa ni-release Naka-hold. ang budget ng DBM sa DPWH. At hanggang ngayon, wala pang narilisan sa aking pagkakaalam sa buong bansa. Tinanong ko din to after the Nako. hearing on Wednesday kung meron na. Wala pang kahit isang project sa buong bansa na napondohan na ng executive branch ngayong taon. Kayo po ba Grabe yung administrasyon ngayon. Ano na, pagitna na tayo ng taon tapos wala pa. Wala pang naumpisang proyekto. nakakatanggap pa ng budget mula sa executive? Lahat Wala. nga ng mga congressman ngayong 2026, Wala pa. wala pang narilisan. Hindi, kayo po. Lahat nga, wala. Wala. Sa DPWH. Opo. At syempre may Walang DSWD, plan. may iba-iba pang mga ahensya ng gobyerno na may unti-unti nang lumalabas. Pero nakakapagtaka, una, bakit April na, wala pa? Kung ito po ba ay dahil kulang ang pera na ng ating gobyerno o pinipigil lang for some reason ang pag-release Kulang na yung pera. Minalimaleta na nila. ng budget. Pero yun po ay ang explanation bakit mabait ang mga ordinaryong congressman sa executive dahil sila nga ang may control kahit ng pag-release ng pera. Hindi, kasi kaya ako natanong sa inyo yun, kasi sigurado naman ako, dahil sa ginagawa ninyo, hindi kayo nabibigyan ng pondo ng executive. Pero kinakaya ninyo. Nakakaya ninyong mabuhay, nakakaya ninyong gampanan na inyong trabaho bilang representative ng inyong lugar. Pero bakit kaya sa tingin ninyo itong mga kasamahan ninyo hindi kaya yun? Hindi masatisfy sa sahod lang nila. Kailangan talaga nilang Kailangan may maibulsa. Ikaw naman. kumita. Actually, I think in the overall picture, malaki ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga posisyon. Kaya ang ninanakaw nila ay para lang din manalo sa susunod na eleksyon. At ang iba nga ay natatalo pa at gumagastos pa. Kaya ang dapat baguhin siguro yung sistema na magastos ang ating mga eleksyon. Kaya din naman yung mga iba, kung ang pinapalabas nila, hindi naman sila nagnanakaw, pero ginagastos sila sa kampanya, ang pera galing sa mga donor. Kaya kailangan palaging tignan magkano ang ginagastos ng mga politiko para manalo sa kanilang mga eleksyon at ano ang kapalit ng ginagastos nila. In my case, swerte lang ako na may kakayahan na ako bago ako pumasok sa politika at hindi ko naman napapakinabangan ng ating pwesto ngayon para sa aking pribadong interest kasi binenta ko na rin ang aking negosyo. Uy, Kaya nandito lang ako dahil ini-enjoy ko yung Speaking of donor, Isko, 50 million natin na. nagawa ko. Pero kung hindi po sa nagkataon lang na may kakayahan ka at gusto mo lang pumasok sa politika, kung ikaw ay nangangailangan ng suporta ng iba, maaaring sabihin na maraming mga congressman at senador ay may magandang intention sana. Pero dahil nakaasa sila Nasilaw. sa mga Nasilaw, funder, kung galing sa nakaw sa gobyerno man o sa mga negosyante man, ang resulta po Negosyante yarn. nito ay hindi nila
kayang paglingkuran yung interes ng karaniwang tao. So may kakayanan kayo bilang tumakbong Congress. May kakayanan kaya kayo tumakbo ng senador? Kasi gusto namin kayong tumakbo eh. Well, ang gusto ko kay Donald Trump noon, bago siya pumasok sa Iran, ay ipinagmamalaki nga niya na hindi niya kailangan tumakbo para yumaman. Dahil mayaman na siya. Kaya kaya niyang paglingkuran ang ordinaryong mamamayan. Pero ang iba naman nananalo na hindi kailangan gumastos ng malaki. At ang point ko naman ay hindi lang naman dapat ang mga mayayaman ang tumakbo. Pero ang point, and I'm bringing this out because medyo nata-turn off ako sa hypocrisy ng iba sa ating Agoy. politika na nagkukunyari na sila ay Agoy. para sa bayan dahil hindi sila nagnanakaw galing sa flood control. Pero ngayon na tinatalakay ang mga economic policies, Nakakatawa nga si Lacson, di ba? Parang binigyan niya tayo ng impression na, uy, ang ganda ng reputasyon nito kasi yung kanyang pork barrel, hindi niya yun tinatanggap for 2 terms ba yun o ganun. Tapos ito naman daw si Tito Soto, yung kanyang sahod, di pinang-i-scholar. Pero kita nyo ngayon, sama-sama sila. Sama-sama sila sa Maleta Incorporated. Sama-sama sila na kanya-kanya silang bulsa, kanya-kanya silang Ngayon, kaya na doon lumalabas na totoo kaya yung mga sinasabi nila noon na ganito daw si Lacson, ganito si Tito Soto. Kasi ngayon makikita mo, iba yung magnitude ng corruption na parang hindi ni sa hinagap, hindi mo talaga maisip na ganun pala talaga sila. tahimik sila sa mga makakatulong sa mga ordinaryong tao kasi hindi man galing sa flood control ang pondo nila, galing naman sa mga donasyon ng mga negosyante. So itanong natin ngayon sa ating mga kababayan, gusto nyo ba tumakbo si Kong sa Senado? Comment kayo dyan. Siyempre, pwede. Mga ganyan kasi hindi sila natatakot ba na lumaban sa corruption, sa katiwalian ng gobyerno. Yan ang kailangan natin. Hindi sila nagagapi or natatakot na sila ay pwedeng kasuhan. Kita nyo si Kiko Barsaga, kahit nga patong-patong na yung kaso sa kanya, tuloy pa rin sa pagsasaboses ng taong bayan. Kita nyo. Ayan, andyan sila sa liwasang kasama itong si Congressman Leviste. Amin na daw, ganyan ang mga magkakamag-anak na. Ganyan yung mga kailangan natin. Nandun pa yung mami niya sa Senado eh. Hindi, kung maganda naman ang ginagawa eh. Oo. Hindi, in fairness, na-interview ko ang mother nyo eh. So, alam ko na maayos ang ginagawa Di ba last term na nung niya? Yun lang kasi ang reservation ng tao eh. Kasi nga, yung anti-dynasty bill, pabor ka ba doon? Di ba? Kasi syempre, may nanay ka sa Senado. Tapos, dahil sa mga ipinakikita mong husay ngayon, tsaka pagmamahal sa bayan, parang gusto rin ng mga tao pero na. ang tanong dyan, mas gusto mo ba si Soto na kahit walang kamag-anak na nandun kesa sa kanya? Ayun lang. Ayun nga. Kasi hindi. Ako, naniniwala ako sa naniniwala ako sa yung dynasty na mabuti. Meron din naman mga dynasty na masama. Oo naman. Diba? Siyempre. Parang yung kay PRRD, di ba? Dynasty naman talaga yun sila. Pero nakita ninyo, kaya nga sabi natin yung isang termino ng isang leader, hindi yan kakayanin sa isang termino. Ngayon, dahil kagaya ng presidente hindi kakayanin ng isang term ng presidente yan. Kailangan may continuation yan. Kaya nga yung mga ibang bansa, kagaya dito sa Hong Kong, makikita mo yung disiplina ng tao. And we kasi tuloy-tuloy yan from one generation to another generation. And nakita yan natin na model yan din sa Davao City. Kasi pinamunuan ng mga Duterte, kaya nakita ninyo from isa sa mga pinakamarahas na lugar sa Pilipinas ngayon, pinaka-safest city, pinaka-cleanest, maganda yung ekonomiya doon. Kasi nga, dynastiya ang namuno doon, pero good dynasty ang doon. Si Kong, gusto mo ba? Sa totoo lang, ayoko naman talagang maging politiko at hindi naman ako excited na
tumakbo para sa anumang posisyon sa susunod na election. Gusto ko lang na magkaroon ng malaking pagbabago ngayon na. At ang wish ko nga sana over the past few months was magkaroon ng mas malaking political changes sa ating bansa, pero hindi na isa katuparan. Pero ako po naman kasi ay may magandang ng buhay bago ako pumasok sa politika, at hindi man ako masyadong excited na tumakbo para sa isang posisyon. Now that being said, pagdating sa question of dynasty, ako po ay sang-ayon sa anumang pinaka-extreme version of the anti-dynasty bill, kasi nga hindi naman kami sa aming pamilya nakikinabang sa ating mga pwesto. So kung ano man ang oportunidad para mag-occupy ng isang position, then tatanggapin na lang natin. Pero ang masasabi ko nga na nagiging diversion na rin kasi yung question of political dynasty. Parang yun ay naging misdiagnosis ng tunay na problema ng ating bansa. Na ang tunay na problema ay more of corruption in government and control ng mga negosyante sa ating politika. Hindi yung maraming mga magkamag-anak na nasa mga pwesto sa gobyerno. Pero kung Hindi, kung sa Amerika pa nga lang nakikita natin yan, di ba? Yung, like for example, yung isa sa pinaka-powerful na personalidad, si Jeffrey Epstein. Kumbaga, yung files na hawak niya, yung impluensya niya, yung mga ginagawa niya. Nakita ninyo how can he even control these powerful leaders, 'di ba? Ganun din sa mga oligarko, kayang-kaya nilang kontrolin ang isang politiko. Kayang-kaya nilang kontrolin ang isang administrasyon. Kasi sila yung pwedeng makapagdikta, sila yung may pera, sila yung may kakayahan talaga. So, yun ang mahirap kung tayo po ay pinapatakbo ng either narco, tinatawag nating narco politics, or yung oligarko, pinapatakbo tayo ng oligarko dahil mahirap kalabanin yung mga yun. Kasi like example, in the middle of crisis, titignan natin itong Petron, Shell, itong mga gasoline company na ito, tila baga kahit meron tayong gobyerno, parang hindi makontrol ng gobyerno ang pricing, ang price. Kasi you would imagine even yung Petron, sana sa atin yan dapat sana sa government yan, sana sa public, sana yan, public owned sana dapat yan. Pero hawak pa rin siya or binenta kasi siya sa private, kaya naging private owned siya. So, in the middle of crisis, kontrolado nila yung mga price nila. Kahit na sinasabi ni Marcos Jr. na, oy, huwag kayo magtaas ng hindi nila masabihan kasi sila yung may control niyan . Kumbaga hawak pa rin nila ang gobyerno dito sa mga merkado or dito sa problema natin sa crisis sa bansa natin. Hawak pa rin nila tayo sa leeg. kung pinag-uusapan na natin ng mga reforma sa politika na talagang makakatulong, hindi yung pag-regulate sinong pwedeng mag-occupy ng mga posisyon. Dapat bawasan ng mga posisyon. I think nabanggit ko naman na din ito noon, pero kaya lang naman nagkakaroon ng political dynasty dahil ang daming mga pwesto sa Kongreso, 318. Kaya may Pinagdagan pa ng party list. mag-asawa, magkapatid. Kung gawin na lang natin 100 ang mga posisyon sa Kongreso, malaki pang matitipid ng ating bayan. Kung tanggalin na lang kaya yung mga congressman. Maganda. I mean, party list. Marami naman mga ayaw na maging unicameral kasi ang isip nila baka yung mga nasa Kongreso makikinabang kung wala ng Senado. Pero kung ano man ang sistema, kung per province o national, kasi yan naman ang debate between Congress and Senate is secondary to me. Ang point is, ako'y pabor sa anumang sistema. Piruin ninyo very ironic, no? Kasi itong pangalan nito si Leandro Leviste, congressman siya ng isang distrito. Kung ibig sabihin nun, yung kanyang constituents, malaki. Si Kiko Barzaga naman, ganun din. Saan ba si Kiko Barzaga? Sa Cavite, no? Sa distrito ng Cavite naman, hawak niya. Tapos, yung mga nagkakaso sa kanila or yung nag-ethics complaint sa kanila, halimbawa kay Kiko Barzaga,
mga nasa party list. Alam mo yun, binoto lang ng iilan. Nasa party list na akala mo kung umasta, binoto sila ng maraming tao. 'Di ba? I mean, itong mga to, mga bata, new breed of public servants. Pinagkatiwalaan sila ng karamihan ng constituents na mas marami doon sa constituents ng party list. 'Di ba? Pero kung umasta sila, akala mo kung sila ay bigating congressman, pero congressman sila ng party list. Tema ng ating gobyerno na makakabawas sa mga pwesto sa ating gobyerno. Kasi pag parami ang mga politiko, parami Marami din magnanakaw, ang no? kailangan magnanakaw para to Tama. feed themselves, di ba? At I think yun ang sakit kasi ng ating bansa. Ang populasyon natin ay mas maliit sa ibang mga bansa, pero mas maraming mga miyembro ng Kongreso at Senado. Kaya siguro, mas malaki din ang corruption dito. Parang nalilito tayo kung sinong magnanakaw kapag sobrang dami. Pero pag konti lang yung magnanakaw, madali nating Hindi, ang ma-pinpoint. unang Ganun ba? Ang maganda unang tanggalin dyan yung maingay na tabingi, yung bading. Tanggalin mo kagad dyan. Party list din. Kaya nga, Party list. Si Paloma. nalulungkot ako na sinasabi ng iba, ang sakit ng politika sa Pilipinas, ang dynasty. Kasi totoo man yan, maraming ibang mga sakit. At Oo. ang mga sakit na yan ay magagamot pagbawasan mo lang ang mga pwesto sa Anong gobyerno. stage na yan? Stage ano na yun? Stage 4 ba yan? Stage Sinabi ko nga kanina, naisip ko na Stage napaka-baba na lang ng pag-asa natin sa mga susunod na mga taon dahil sa laki ng ating utang. Kaya baka stage Oo. 4 na. Hindi ka ba napapagod? Pinaglalaban mo, nasa tama ka, alam mo, nasa tama ka. Pero bakit parang wala nakikinig? Kaya Hindi nga, ka ba napapagod sa O ganyan? frustrate. O. aaminin ko na, Oo. nung January, Nakaka-frustrate talaga sa totoo lang. wala ko magkakaroon pa ng malaking pagbabago sa ating bansa. At hinihikayat ko ang mga iba na ilabas din ang mga impormasyon na meron sila at sana talagang magkaroon ng malaking pagbabago dahil sa issue ng flood control. Pero ang nangyari, successfully na pagtakpan na ang issue ito at walang Oo, wala na. Natakpan na talaga. Wala na tayo dun sa flood control. nangyari. Diba? Kaya ang ginagawa lang natin ngayon ay to make the most of the opportunity now to advocate for lower government spending, less corruption in government because of this economic crisis. Pero mas interesado ako sana kung mabuksan ulit yung flood control kasi yun yung talagang kailangan na pag-usapan. Tungkol kasi sa accountability sa mga politiko natin yan. Oo. Pero ngayon, mga politiko, ginagawa pa nila na sila ay bida dahil nasa krisis tayo ng langis at sila ay may ayuda na pansolusyon. Pero pag malilimutan natin ang issue ng flood control, parang we're playing into the hands of the people that want to cover up the issue. Kong, nabanggit nyo na yung flood control. Marami kasi nag-aantay dun sa sinabi ninyong Cabral Files eh. Bakit hindi na tumuloy-tuloy yun? Ba't hindi lumabas na yung talagang dapat lumabas dun? Salamat po sa inyong tanong. Nung early February nga, may inilabas akong post na may iba pa akong ebidensya na ilalabas. At through that time, marami akong mga kinakausap na mga senior sa akin sa politika mula sa iba't ibang mga sektor. Kasama na ang mga dating mga naging guest sa inyong show. At gusto ko sanang ilabas na lahat ng mga ebidensya tungkol sa korupsyon sa flood control. Pero ang payo sa akin ng lahat ay kung ilalabas ito ngayon, wala din naman patutunguhan. Pero ang sinabi ko, bakit na lang hindi ilabas na lang din? Ang isang konsiderasyon ay yung mga testigo nito ay buhay pa. At kung ilalabas lahat ngayon, baka hindi sila mabubuhay pa. Dahil Yan lang. ang fear, for example, of Zaldico
bakit hindi siya umuwi sa Pilipinas Oo nga. at ilabas lahat ng alam niya, ay not misplaced na sinasabi nga ng iba, baka yung Ninoy Aquino International Airport ay magiging Zaldico International Airport. Di ba? Diba? Kasi puro aeroplano niya yun nandun eh. Oh, pero just to use that example, Zaldi knows the whole story that can implicate the people who are behind flood control. Pero baka hindi niya inilabas lahat ng kaya niyang ilabas dahil naiisip din niya na wala naman patutunguhan. At yung mga iba din na nasa gobyerno pa ngayon, marami pang mga nasa gobyerno ngayon ay may alam pa tungkol sa totoong nangyari sa flood control. O may mga natanggal sa gobyerno na nandito pa sa bansa na maraming alam tungkol sa tunay na nangyari sa flood control. At kilala natin sila, may ebidensya tayo galing sa kanila, pero hindi Pero iba pa rin kung na mailabas pa rin yan. Kaya may mangyari or walang mangyari, at least nailabas pa rin natin yan. Kasi bahala na rin ng taong bayan na humusga at bahala na rin ang mga, dahil hindi naman ngayon lang ang araw, hindi naman iisa yung araw. Maaring sila ngayon kaya pa rin nilang supilin tayo. Pero take note, 2028 is just around the corner. Ang susunod na maging leader ng bansa ay talagang gagamitin itong mga nailabas ngayon, yung mga mailalabas ngayon at mga nailabas na, gagamitin din nila yan na pwedeng mapagbigyan ng accountability naman na hindi napagbigyan sa panahong ito. So, iba pa rin yon na mailabas natin. Yung bang tipong hindi tayo mawalan ng pag-asa, tuloy lang natin. inilalabas ngayon kasi ang sinasabi nila, wala naman nangyayari at baka kung lumabas ngayon, may mangyari pa sa kanila. Pero at least may konti tayong consolation. At ito po ay ito. Naniniwala ako, kung hindi mangyayari ang accountability ngayong taon. Kita nyo nga, sabi nila, makakasuhan daw si Martin Romualdez, ganito, ganyan. Pero hanggang ngayon, kita nyo, sabi nila noon, ano yun? Pinasabpina ba nila yun? Si Bunuan? O hanggang ngayon, wala pa rin naman siyang kaso. So maniniwala ba tayo na mabibigyan ng accountability or ng hustisya yung ginawa ni Martin Romualdez? Kahit nasasabihin pa ni pangalan nito, itong si Boying Remulla, ayan, sabi niya na, plunder case daw kina Escudero at saka si Romualdez. A case of plunder against former Speaker Martin Romualdez and former Senate President Jesus Escudero. Hanggang press con lang yan. Ang tanong kung kailan? Kasi ang dami na nilang sinabi na pangalanan nung in the past, pero hanggang ngayon, wala pa rin naman, hindi naman natin nararamdaman. Mangyayari siya by 2028. Kasi ang tama, 2028. Lumalabas actually hindi lang isa, kung hindi napakaraming mga tao ang may sufficient evidence that will implicate the people who are really behind it. And basta ang ating gobyerno ay determinado na panagutin ang mga behind sa flood control anomaly, then siguradong-sigurado na maraming makukulong by 2028. Ayun, yan, tama yan. 2028, malapit na. 2027 na next year. Filing of candidacy na by 2027 ng October. And then 2028, early January to February, campaign periods na yan. And then March, April, and then May, botohan na. Alam nyo kung, I'll be honest with you sa tingin ko, like, pinag-usapan natin to kanina maganda kasi makausap nyo yung mga tulad namin. Hindi ko sa pinagmamalaki. Kasi kami po yung nasa ground. Yung makakausap ninyo, mga politiko. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit ang mga tao parang ayaw o hindi sumasama ay dahil sa nararamdaman nila na para bang pinaglalaruan sila na unti-unting nilalabas.
Bakit na lang hindi ilabas ng bagsakan and let the people judge? Kasi nga, di ba, meron tayong kasabihan, the truth shall set us free. But the truth should be the whole truth. It's not the half, not the 3/4. Kailangan buo. Ang nararamdaman kasi ng mga Pilipino ngayon, lalo na sa SOCMED, bakit pa unti-unti ang labas? Bakit ganito? Bakit ganito? Bakit ano ba? Is this politics o nag-iimbento? May script ba? Ba't hindi nyo na lang ilatag lahat? Kami nang bahalang magtansya kung totoo ba to o hindi. Kasi nangyayari, parang, ito hindi naman po para yung iba nating kababayan na naglabas. Halimbawa, yung kay Atty. Baligod, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung sa inyo, kapiraso pa lang, hindi pa nilalabas lahat. Yung kay Kiko, kapiraso pa lang din lahat, hindi pa nilalabas. So tuloy, ang tao, parang, ano ba? I think, I agree ako dyan na make sense naman na bakit hindi ilabas lahat, hindi yung patingi-tingi. But on the other side, kasi, meron din kasing advantage din. Although, sabi ko nga, maganda yung ilabas lahat, pero may advantage din yung paisa-isa. Bakit? Example, I'll give you an example. Nung lumabas si Guteza, di ba? Lumabas si Sergeant Guteza, ano nangyari? Biglang nawala si Sergeant Guteza. Kasi, ang akala nila, si Guteza lang. Yun yung akala nila. Nakala nila, si Guteza lang ang lalabas at magsasalita. Alright? Sino ba nauna? Si Guteza, si Zaldico? Si Guteza muna. So, nung lumabas si Guteza, nung ginawa nila, hindi ko alam, tinago nila, o saan nila dinala, tinakot na nila, kaya ngayon nag-recant na siya, o binawi ang kanyang sinabi. So, kampante na sila dahil wala na. Nagsalita si Zaldico. So, nagulat sila, meron pa pala. So, nagko-corroborate yung sinasabi ni Guteza at saka ni Zaldico. Pero mabilis nilang parang tinupok itong si Zaldico. So akala nila nawala si Guteza, nawala si Zaldico, okay na. Wala na ang susunod. Nagulat sila, lumabas yung 18 Marines. So iisipin nila ngayon, paano na natin to i-counter? 18 pa naman yung mga yan. Hindi basta-basta dahil lang dati lumabas isang tao lang. Sasabihin nila, wala namang nagko-corroborate. Lumabas si Zaldico o nag-corroborate yung sinabi nilang dalawa. Pero anong ginawa na? Kinasuhan, tinakot si Zaldico. Nawala yung dalawa. And then, may inilabas 18 Marines. So, while I agree na maganda rin yung ilabas lahat, hindi yung sasabihin na, ito, ganito, may ilalabas pa ako sa susunod, kagaya ng ginawa ni Zaldico. Sabi niya, marami pa daw siyang ilalabas, pero bigla siyang tumahimik. Diba? May advantage, pero may disadvantage. Kasi nakita nyo naman, hindi pa nga niya na ilalabas. Ang disadvantage naman nun, hindi mo pa na ilalabas lahat, tinigok ka na. Na-tsempuhan ka at natigok ka na. O di wala, sayang yung evidence. Ang advantage naman nung hindi ilabas lahat, kagaya ng sinasabi ko, hindi mo ibibigay lahat ng bala mo para hindi kanila, kumbaga hindi mo hindi mo ipagbibigay alam, hindi mo ite-telegraph yung moves mo o yung mga susunod na pangyayari doon sa kalaban. So I agree both sides. Ito talaga yung totoo. Tell us the truth and we will be the one to judge. Di kaya baka inaantayin yung mamatay na yung tapos taka nyo lalabas na to. Loko-loko naman mga Intindihan ko yung sentimento na kailangan protektahan yung mga ibang taong buhay pa na nandyan. Pero hindi ba hayaan na lang natin ang katotohanan ang siyang humusga? Well, Mag-agree ba si Kong Liviste sa akin kung sasabihin ko na yung sinasabi ni Banat Bay na itodo, baka mas lalong ma-overwhelm yung tao tapos hindi nila alam kung ano ba yung, kung saan sila magfo-focus, kung sabay-sabay ilalabas ng buo itong ano na to. Well, meron akong direct sagot na yung iba hindi nila inilalabas lahat dahil ang iniisip nila ayaw nilang makulong. Kung sila ay sangkot sa issue na yun at sila ay maaari sana maging whistleblower. Parang si Zaldico. In my case, Tama. wala naman akong kinalaman sa flood control.
Kaya gusto kong ilabas, pero hindi din naman galing sa akin ang impormasyon. Galing sa mga tao na ipinagkatiwala sa akin. Oo, kaya hindi niya mailabas lahat kasi tinitingi-tingi din. Mamaya nga, baka mag-back out yung mga yan eh. Na balitaan ko lang sa kanila ang impormasyong ito. Kaya kung manggagaling lang din naman sa akin, sasabihin naman ng ating kagalang-galang na mga opisyal sa gobyerno, fake news ang galing sa akin. Kaya ang pinaka-importanting mangyari, maglakas loob ang mga tao na may direktang involvement dito na magsalita. Pero ang problema, kung hindi naman sila susuportahan either ng gobyerno o ng mga tao. Yun na nga eh. Yun yung nangyari kay Guteza eh. Yun din ang mga possibilities na mangyari dito sa 18 Marines kasi lumabas sila, sinakripisyo nila yung kanilang seguridad, tapos hindi mo alam kung hanggang saan ang suporta ng tao sa kanila. 'Di ba? Yun ang ano nun. Makukulong sila. Kaya si Zaldico lang ay may sapat na impormasyon para ma-explain yung buong kwento. Pero kung sa tingin niya may patutunguhan ang paglalabas niya nito, siguro inilabas na niya. Pero inassess nila na hindi, kaya siguro after November tumigil na. Ba't hindi nyo naisip kong na magtulungan kayo ni Zaldico? Actually, yun yung inaasahan ko na yung iba ay lumabas din. At pag ang isa ay mag-tell all na, yung mga iba... Kagaya nga yung nangyari sa 18 Marines eh. Lumabas sila lahat, isang bagsakan yun eh. Isang bagsakan ang ginawa ng 18 Marines. Ay maglakas ng loob din na mag-tell all na. Actually maganda yan no, sunod-sunod. Guteza, Zaldico, 18 Marines, itong mga si Kong Kiko Barzaga, Kong Liviste, sunod-sunod ba? Yung ma-overwhelm yung gobyerno, ma-overwhelm sila kasi pag paisa-isa din, tama may point dito si Banat Bay, pag paisa-isa din nilang ni-neutralize, na-eliminate sa picture. Kumbaga, paisa-isa yung kalaban, kakaya nilang sniper shot, ganon. Pero pag marami, at all angles, nagsilabasan na yung mga kalaban, ay nagsilabasan na tayo at all angles, hindi nila kayang basta-basta magagapi. Pero alam mo, dapat pinag-usapan na ito off cam eh. Kasi nakikinig din yung mga espiya ng gobyerno dito eh. Totoo yan. Oo. Baka biglang bukas patatahimikin yung iba dyan. Ayun. Tama. Yun yung nun. Yun yung isang negatibong epekto niyan talaga. Kumbaga, binibigyan natin sila ng tinetelegraph natin kung ano yung ginagawa natin, ano yung moves natin. Pero alam naman nila ito. Ang point ko lang kasi is kung may mag-move ng isa sana, baka in fact, I know for a fact na naturally mas lalakas ng loob yung mga iba dyan. Pero kahit isa ay hindi naglalakas ng loob kasi yung nag-aantayan na pick up ko sa kanila, hindi din sila nag-aantayan. Napakalayo sa tingin nila ang readiness ng taong bayan para alam mo ang nakikita ko diyan kung bakit ganyan ngayon. Ito lang yung administrasyon na talagang nag-focus sila doon sa mga kritiko. Nag-focus talaga sila. Ang focus talaga nila, kumbaga yung trabaho na nila, hindi yung trabaho para sa bayan eh. Ang trabaho nila, like halimbawa, ilalagay mo si Auntie Claire dyan just to debunk anything about the Dutertes. Kasi pag tinanong mo siya about sa economy, wala pa tayong alam dyan. Tatanungin pa mo natin ang presidente at kapag nalaman po natin, ibabalik po namin, ibibigay po namin sa inyo. Ganun siya. Pero pag Duterte, mismo, andyan na. So, ang point ko dito is, ang trabaho nila talaga is to neutralize all the critics. Isang salita mo lang, halimbawa, yung nakita ninyo, yung Bogo ba yun? Yung Bogo, tas may headshot doon sa ulo ni BBM.
ang bilis nilang kinuha yung taong yon. Kumbaga, they gave us this clear image na kapag ito yung ginawa mo, meron kang kalalagyan talaga. So, yun yung big turn of events na nangyari dito lang sa administrasyon, na kahit yung pinakasimpleng vlogger, makakasuhan. Yung mga congressman na hindi lang masususpend, kundi talagang mai-evict, matatanggal talaga sa binoto ng taong bayan ng distrito nila, pero matatanggal, makakasuhan, magiging wanted ka, magiging pugante ka, magkakaroon ka ng red notice. So alam yun na nagsipagtakbuhan ngayon sa ibang bansa, yung mga taong lumalaban para sa tama. Nung panahon ni Duterte, ang nagsipagtakbuhan sa labas ng bansa, yung mga drug lords, yung may mga krimen na ginawa, yung mga may kabalbalan. So nakita ninyo ang implication ng administrasyon na ito. Kaya marami pa rin ang ayaw magsalita or ayaw lumabas. Yung sinasabi ni Kong na nakikita ng karamihan na wala pang kahandaan ng taong bayan. Talagang walang kahandaan. Bakit kanyo? Kasi nga, yun yung trabaho ng administrasyon ngayon. They hired all these many trolls. They hired all these people, even intelligence people. Yung intel people nila, ginagamit nila sa ni-neutralize dito sa mga taong kritiko ng gobyerno. Instead na hulihin yung mga rebelde, yung mga insurgencies natin, yung mga terorista. Hindi. Ginagamit nila para sa atin na lumalaban dito sa korupsyon, lalo na sa issue ng flood control. Tumugon kung ilabas nila ang katotohanan. Kasi kung sakaling sa 2028 yan nilabas, magmumukhang propaganda. Pagkatapos Agree. Sasabihin ni politics. ng election to. Pagkatapos ng eleksyon. Kaya alam kong yung iba sa inyong mga nanonood ay gustong ngayong taon na magkaroon ng accountability. Pero ako ang siguro isa sa mga pinaka may gusto na magkaroon na kaagad ng accountability. Pero ang in fact aking attempts over the past few months ay ma-advance ito, hindi lang sa mga bagay na Malabo kasi ngayon. Bakit? Kasi nagsama yung 'di ba dati itong mga dilawan, ang sigaw nila is accountability. Ngayon, dahil ayaw nila yung trabaho ng mga Duterte, yung sigaw nila na accountability, sinet aside nila yun eh. So, nagsama, kunwari itong mga dilawan or itong mga grupo na ito, nagsanib-person na sila sa administrasyon para gibain, hindi yung dapat bigyan ng accountability, pero gibain yung sanang magtutulong sa atin na gibain yung accountability. What I mean is si VP Sara ang ginigiba nila. Yung tao sana na magtatrabaho para sa accountability, magbigay ng tamang accountability, magbibigay ng justice, yun sana. Kasi, halimbawa, kung talaga sila na accountability at justice ang gusto nila, ang pinaka impeachable at this point in time sa two of the highest officials ay si Marcos Jr. So, kung talagang gusto nila ng accountability, ang impeach nila yung presidente. Para yung vice president maging presidente, and yun na, doon na tayo magkakaroon ng accountability, yung totoong accountability. But since ayaw nila nga sa Duterte, ang ginagawa nila, nag-i-skip sila eh. Hinahayaan nila yung dapat accountable dito sa corruption na ito. Hinahayaan nila ito at nag-skip sila dito papunta doon kay Vice President. alam na ng iba, pati sa mga ibang bagay na hindi pa alam ng iba, pero ang masasabi ko na lang po, at least by 2028,
magkakaroon ng accountability. Yun. Yun ang maganda. Yun yung hope natin. Sabi nga, kung hindi man ngayon, may araw din yung mga yan. 'Di ba? May karma din yung mga yan. Hindi man sa kanila na ngayon. Kung hindi tayo magtatagumpay ngayon dahil nga kinakasuhan tayo, winawanted tayo, pinupuganti tayo, later on, in the next coming 2028, yan po yung hope natin. Kasi napakalinaw, kita nyo naman ito, di ba? Nawala na sa limot ito eh. Sam Versosa, Martin Romualdez, nakita natin na merong ebidensya pero walang accountability ito. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas Diba? Ayan maleta tapos yung sasakyan ni Sam Versosa. Rawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Di ba? Falsification pa yan. Socali Trading, wala naman pala. Pero nakaregister yung sasakyan na yun, which is yung front row na yun ipag-aari ni Sam Versosa. Kung saan magkasama si Sam Versosa lagi dito sa in one event. Ayuda ang binigay 500 million dito kay Sam Versosa. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated. $500 million po pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So napakabuti po ng ating Congress, 19 Congress kasama ating Speaker Martin Romualdez. Di ba? Yan. Hindi yan nabibigyan ng accountability. Pinsan ni Marcos Jr. Kahit na naglabas na ng video si Zaldico. Bagong video na inilabas ni dating Ako Bicol Party Representative Zaldico sa kanyang social media account, ginit nito na lalo itong natatakot sa kanyang buhay dahil sa balitang idideklara siyang terorista ng ating pamahalaan sa loob at labas ng ating bansa. Vic Sumintac sa detalye. Sa pinakabagong video ni Ko na in-upload sa kanyang Facebook account, sinabi niya na masyadong nanganganib ang kanyang buhay at kung siya ay mamamatay, kasamang maililibing ang sinasabi niyang katotohanan sa likod ng anomalya sa flood control projects ng gobyerno. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Muli niyang idiniin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez na naghati sa kickback sa pondo ng flood control projects na nagkakahalaga ng daang-daang bilyong piso sa pamagitan ng budget insertions sa national budget. Totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos
at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Idinitalye pa ni Ko ang porsyento ng hatian sa kickback ng pondo ng flood control projects mula sa district level ng Department of Public Works and Highways o DPWH hanggang kina dating Speaker Romualdez at Pangulong Marcos Jr. maging ang proseso ng delivery ng mali-malitang pera. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya yan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa pera niyon. Patay tayo. Samintat para sa mata ng... Di ba? Marcos Jr., Martin Romualdez magpinsan pero walang accountability. At speaking of VP Sara, di ba? Yung SALN daw niya. Kasi kine-question siya doon sa SALN. Tignan nyo naman si Remulla. Eto pang isa, mga kababayan, si Ombudsman Remulla. Natatawa ako sa sarili ko. Parang ano ba yan? Parang, sige. Nakasaad sa kanyang 2025 na SALN. Dumami ang followers ni Eto pang isa, mga kababayan, si Ombudsman Remulla. Natatawa ako sa sarili ko. Parang ano ba yan? Parang, sige. Nakasaad sa kanyang 2025 na SALN, ang kanyang yaman ay 441.7%, mga kababayan. Tumaas ng 2,000% mula nung 2005. Bakit, mga kababayan, hindi rin imbestigahan ng House Justice Committee? Palakpakan! Kaya, mga kababayan, tama na. Parang nangangampanya na eh. Yan na nga eh. Di ba? I mean, Sara Duterte sila ng Sara Duterte, SALN. Pero mismong ombudsman, check nyo yung kanyang SALN. Kaya nga ito, tingnan nyo kahit bata. Kahit bata, alam na yung totoong pangyayari. Patay na raw si Marcos. Go! Ay, nako. Patay. Patay. Manuel L. Rojas, Manuel L. Liquedo, Emilio Aguinaldo, Sergio Osmeña, Bongbong Marcos, patay na. Stage 4 na nga eh. Anyways, ayan na. Patuloy po nating tatalakayin ang flood control issue dito. Kasi yun ang gusto nila, makalimutan natin. Tabunan nila ng tabunan ng mga iba pang mga issues. Yung flood control. Kasi nga, yun ang gusto nilang mangyari.